All right, no? So again, I'm Dave Vallejos po and welcome to our Manila Bankers Life Orientation. So allow me to introduce myself. I'm 27 years old. I'm a former Marine officer. And right now po, no, full-time na po tayo dito sa IMG. And I'm also a licensed financial educator, associate financial planner under the Registered Financial Planner of the Philippines, and the youngest senior executive vice chairman of IMG. So right now, no, we are leading more than 11,000 members dito po sa IMG. So for my almost 8 years na po dito sa IMG, yun po yung goal natin dito, no? Ang makapag-campaign at matulungan natin yung mga Pilipino. We have this campaign for financial education, which is 30 million Filipino families ang mai-educate natin. And as of now, we are 9 million. Pero kulang pa po yan. Ibig sabihin, marami pa po tayong mga family, mga kaibigan, no? Katrabaho na hindi pa nila alam yung financial literacy, hindi pa nila alam yung IMG. Kaya nga po, no, kailangan din nating i-share sa kanila yung kagandahan ng IMG at ng mga benefits natin dito. Okay? So, dito sa IMG naman, no, focus tayo sa pagbi-build, no, pagtuturo kung paano natin tamang pag-build ng ating solid financial foundation, 'di ba? Ang first priority natin diyan is dapat meron tayong healthcare. Kaya nga po, no, dapat meron tayong Kaiser. Kasi yung Kaiser, 'di ba, that is a long-term healthcare na magka-cover sa ating hospitalization. Second, dapat meron din po tayong life insurance. No? So hindi enough yung insurance ng Kaiser kasi kung makikita nyo guys, medyo maliit lang yung coverage niya dahil hindi siya insurance company. Si Kaiser is healthcare company. So hindi mo siya pwedeng i-compare sa mga insurance. So kung gusto mo ng mas malaking insurance, like for example, no, 1 million, 2 million, tulad ko, kailangan mo ng most 18. So itong most 18, ito po yung merong malaking life insurance and meron din po siyang emergency fund kasi withdrawable po yung pera natin dito. And it is also the best investment we have right now in IMG kasi po, no, hindi siya nagne-negative. Mamaya malalaman nyo bakit sa most 18 ko nilalagay yung pera ko. Gusto nyo bang malaman bakit ang most 18 ang pinaka the best when it comes to investment? Gusto nyo bang lumago yung pera nyo? No, kasi sa Kaiser naman, hindi naman natin siya pwedeng ma-withdraw, di ba? So hindi siya pwedeng matawag na emergency fund na kung kailangan mo yung pera, mawi-withdraw mo. Hindi, kasi long term yung Kaiser eh. So dito ko nilalagay yung pera ko sa most 18 kasi nawi-withdraw ko siya anytime. And this is also the best investment kasi kung i-compare ko siya sa mutual funds ko, no, example, doon sa Soldivo ko, kinumpare ko, mas malaki yung kinikita ko sa aking most 18. Kaya dito talaga ako naglalagay ng pera, lalo na pag meron ako mga extra pera kasi syempre, hindi ko naman yan ilalagay sa bangko kasi yung bangko lang yung yayaman. So far, nakailang beses na rin ako ditong withdraw, no, sa aking most 18 and sa 7 years ko dito, no, ma-prove ko talaga na maganda yung performance ng investment niya. Okay, so yan. First is healthcare. Second is life insurance, which we have here in most 18 in case we die too soon, no? And emergency fund, and then last na yung investment natin sa most 18 din. So investment, it means money is working for you, no? Pera na yung nagtatrabaho para sa atin. Okay, so bakit, no? Ano ba ang tamang pagplano? Ang tamang pagpaplano is follow natin yung X-curve, no? Dapat meron tayong responsibility line and then the blue line. So ibig pong sabihin yan, habang bata ka pa ngayon, wala ka masyadong savings kasi napakalaki ng responsibility mo. Ang goal mo pag tumatanda ka, dapat tumataas na yung pera mo. Kasi nga patanda ka na, 'di ba? Hindi na tayo bumabata. So that's the reason why napakarami nating mga responsibilities right now, food, shelter, clothing, may pinapaaral ka pa. Saan ka kumukuha niyan? Galing sa iyong active income. Kaya kailangan mo magtrabaho para sa pera. Now, ang goal mo, pag malapit ka nang mag-retire, dapat meron ka ng passive income din. That is money working for you. So habang ngayon ako, bata pa lang, pinaghahandaan ko na yung retirement ko. Kasi alam ko, pag retire ko, no, kakain pa din ako. Shelter, clothing. But our biggest responsibility when we get old is our health, no? So, that's the reason why napaka-importante po, no, na meron tayong tinatawag natin na healthcare and insurance. Kasi sa buhay natin, dalawa lang yung pwedeng mangyari eh. If either mamamatay ka or tatanda ka. Tama ba?
Pero if mamamatay tayo ng maaga, you need to protect your family kasi yung family mo, no? Ang liit pa ng mga anak mo, ikaw pa nagsusuporta sa kapatid mo, mga magulang mo. So dapat meron kang instant money na maiwan sa kanila. That's why kailangan mo ng insurance. Kaya ako nung nalaman ko to, as a responsible person, responsable tayo kumuha tayo ng insurance. And then dapat meron din tayong investment, no? So hindi din pwedeng puro bigay ka lang ng pera mo, no? Grabe ka makapagbigay, puro ka padala. Ikaw ang nagtatrabaho lagi, ikaw ang nagsasakripisyo abroad, dapat you need to protect yourself. Dapat meron ka ring investment. Aside sa insurance, dapat may pera ka din pag-retire mo. So, you need to live on interest. Kasi hindi habang buhay malakas ka. Tama po ba? Hindi habang buhay healthy ka. At hindi habang buhay yung trabaho mo abroad. Kaya kailangan meron ka talagang perang na itabi na magagamit mo pag may mga emergency. So magkano ba, no? Marami nagsasabi sa akin, Dave, hindi ko na kailangan ng investment. Meron naman akong SSS, meron naman akong GSIS, no? So tinawanan ko lang sila kasi hindi nila alam, akala nila napakalaki ng pensyon nila, no? Ang SSS natin, depende yan kung magkano yung contribution mo at ilang taon ka nag-contribute kasi gobyerno yan So if less than 10 years ka, so wala, di ba? Wala kang makukuha dyan. So 10 years, pag 10 years and above, meron kang makukuhang 2,200, no? To maximum of 5,300 per month pag retire mo. So nakailang years ka na ba dyan? Diba? Pag naka 20 years ka naman, 3,400 ang makukuha mong pension or up to 9,300. Pag naka 30 years ka sa SSS mo, 3,400, no? Up to 13,000. So sa mga naka 40 years na contribution, 3,400 to maximum of 17,300. Okay? So it means to get a maximum pension for voluntary members, monthly contribution is 2,400 per month or 28%, 28,800 per year for the last 5 years. So, kaya nyo ba yung ganyan? No? So, for me, napakaliit lang ng ganyan. Imaginein mo magre-retire ka, tapos ang makukuha mo lang sa retirement mo, 3,000. So, tanungin ko kayo, sabihin nyo, no? Kasya na ba sa inyo ang 3,000 pesos pag-retire ninyo? Ba, kulangin lang yan sa maintenance, mga gamot, di ba? Check up. Yung 3,000 pesos, ang mahal na ng bigas during that time. So that's why wag lang tayong umasa sa ating mga security system. So, how much income protection do you need? Na-compute nyo na ba kung magkano ang tamang insurance coverage meron kayo? So, para malaman mo kung magkano ang tamang insurance ang kukunin mo, your income replacement should be annual income times 10. So, example, ma'am, para makuha mo yung income replacement or yung insurance na dapat meron ka, yung monthly income mo i-times 12 mo siya. So monthly income times 12 tapos times 10. Okay? So example, you're earning 20,000 every month times 12, you have 240,000 every year. I-times 10 mo siya, kailangan mo ng 2.4 million na insurance coverage for income replacement. Na kahit wala ka na, ito yung may iwan mo dapat sa family mo. Nagets po natin? 2.4 million po dapat yung may iwan mo sa family mo kasi ito yung income na nabibigay mo, no? Or support na nabibigay mo sa kanila. Okay? Now, another question. Magkano na ang insurance mo ngayon? Oh, paki-type nga po diyan. Sino ba dito yung may mga insurance na? Magkano yung insurance coverage nyo? So kung another computation natin para mas makuha nyo yung pinaka-detalye, mas detailed ito na computation. Kasi dito, fina-factor in natin dito yung utang. So dime method ang tawag. Mas detalyado siya para makuha mong totoong insurance na kailangan mo. First, kailangan mong isulat dyan yung utang mo. Example, ako, may utang ako, 100,000. Plus, yung income replacement kanina, based on my computation, monthly income times 12 times 10, 2.4 million. No? And then yung mortgage, kung may binabayaran ka pa, so that is 600,000. No? And education. No, may pinapaaral kang bata from kinder to college,
let's just say 800,000 ang kailangan mong i-prepare. Kasama na dyan yung inflation. So it means kung ito total mo lahat, isang anak pa lang, kailangan mo palang may maiwan kang 3.9 million. Okay? 3.9 million po na insurance dapat meron ka. So again, tanong ko, magkano ang insurance mo? Pag namatay ka, magkano yung naiiwan mo sa pamilya mo? Okay? Sir Dave, hindi pa naman ako mamamatay. Bata pa naman ako. Hindi mo nga alam yan kasi hindi natin hawak yung buhay natin. Okay? Pero at least, if ever man kunin tayo ni Lord, merong perang may iwan sa family natin. Marami sa atin, no? Marami tayong kinukuhang insurance. Meron diyang Sun Life, AXA, Coco Life, PhilAm, Manulife, Insular. Ano pa to? ING, PruLife. Sino dito ang may mga insurance? Paki-type nga po dyan sa chat, no? Saan dito yung insurance mo? 'Di ba? So, maraming mga ahente sa online or mga kaibigan natin ang binibentahan tayo ng insurance. Pero ang tanong, no? Mura ba yung insurance na nakuha mo or na-overprice ka? 'Di ba? Kasi mostly ang binibentang insurance ng mga ahente is yung ano 'yon, mga VUL. 'Di ba? So pag VUL, of course, mas expensive siya. I-compare natin siya sa term insurance. So that's the reason why hindi mo siya nasusustain. So ikaw ba yung tipong tao na bili ka lang ng bili nitong mga ganitong insurance pero hindi mo naman alam ano yung coverage mo. So paki-type nga po, bakit parang walang nag-type ng anong insurance meron sila? Meron ba dito ang merong ganitong mga insurance or wala? So kung wala naman, no? That's good news. So kung wala pa kayong mga ganitong insurance, maganda 'yan. Bakit? No? Meron tayong tinatawag ditong PDF, no? Or most 80 natin. So ano ba yung ganitong mga insurance? These are VUL. Pag sinasabi mong VUL, guys, no? Naka-bundle 'yan siya. Ibig sabihin, no, meron siyang insurance plus meron siyang investment. Kaya minsan, bakit kailangan niyang ang investment ba para talaga yan sa future mo or mamamaximize mo yan siya, no? Yung mangyayari dyan, yan yung magbabayad sa mga charges mo. Okay? Yung investment na tubo mo dyan sa VUL, imbis na mawi-withdraw mo lang yan sa lahat, yan na tuloy yung magbabayad sa mga policy charges mo, no? Sa mga premium charges mo. So, our recommendation, ang nire-recommend ko sa iyo is huwag kang kumuha ng VUL kasi mas mahal ang VUL. Okay, ang kunin mo is BTID. Buy term insurance and then invest the difference in mutual funds. So, ano ba yung kagandahan ng BTID? Bakit mas maganda ang BTID kaysa sa VUL? First is, no? You are buying the term insurance, ibig sabihin, mas mura yung insurance na binibili mo kasi, no? For 1 year, marirenew mo yan siya. And then, yung sobrang pera mo, pwede mong i-invest yun sa mutual funds mo or dito sa PDF natin. Okay? Buy inexpensive term insurance instead of expensive and traditional VUL insurance and then invest the difference. So kaya nga dito, meron tayong tinatawag na Manila Bankers. Dito sa IMG, no? Partner natin dito sa Manila Bankers, MB Life, ang ating brand ambassador is si Mr. Boy Abunda. So bakit ano bang background ng Manila Bankers? Matagal na ba yan? Matatag na ba yan? Of course, more than 55 years na si Manila Bankers. Di ba? Established on May 19, 1967. Founding chairman niya is si Senator Hil Puyat. No? So has over 50 years of expertise in bringing protection and security to Filipino family. And it seeks to provide innovative and affordable life insurance product. Okay, so isa sa mga ino-offer ngayon sa atin is itong most 18. Again, ito yung kinuha ko. Ito yung kinuha kong investment kasi very personalized siya at the same time flexible siya. Marami kang option. Pwede mo siyang gamitin for your retirement. Pwede mo siyang gamitin para meron kang pension kasi withdrawable siya anytime. Pwede siyang education sa ating mga anak kasi pwedeng kumuha dito is 5 years old, no? And above. So kung meron kang anak na 5 years old, ito yung magiging college plan niya or educational plan.
And pwede mo siyang magiging investment din kasi mas malaki yung tubo niya compare sa ibang investment, no? So ang kagandahan sa most 18, you buy the term insurance and then you invest the difference. So simple, no? 3-in-1, insurance, investment, and emergency fund siya. Kasi nawi-withdraw siya anytime. Excellent siya for long term. Investment starting on the first year which is withdrawable. So pag kumita na yung pera mo on the first year, pwede mo nang i-withdraw yun, no? And then mas malaki yung coverage mo. No, hindi siya naglalapse kasi nga ang kagandahan dito, yung premium mo, ang magbabayad sa premiums mo is dun galing sa PDF or investment mo. So wala siyang disadvantage. Okay? So wala ako nakikitang risk sa kanya masyado kasi yun nga hindi siya nagne-negative. So ano yung kaibahan ng VUL sa most 18? No? Yung mga VUL, yung mga unit link investment, no, variable universal life, not suitable as emergency fund. Hindi siya pwede pang emergency fund. Kasi hindi mo yun siya mawi-withdraw after 1 year. Dito, nawi-withdraw mo kaagad after 1 year. So not suitable for transfer to other investment. Ito, kay suitable ito to transfer to other investment. No growth guarantee. So pwede siyang mag-negative, no? Ito naman, positive growth lagi. So guaranteed yung positive growth. Kahit mag-down ang market, hindi magne-negative yung premium deposit fund or pera mo sa most 18. Fund bundle with death benefit, withdrawal may affect the death benefit. So dito, fund completely unbundled from death benefit. Very little withdrawal value on the first few years. So dito naman sa most 18 is withdrawable even on the first year. So wala tayong insurance charges, walang withdrawal charge, and then walang top-up charges. So sa kanila, no, very possible na meron silang maraming charges. Kasi dun siya kinakalta sa tubo ng investment mo. So walang guarantee at saka marami silang fees at saka charges. Dito safer, guaranteed yung growth, and then most affordable siya. Okay, nakita na natin yung diferensya, no? So kaya marami sa atin dito napakuha tayo ng mga iba't ibang insurance, mga Sun Life, Pru Life, Manulife, no? Doon yung tawag doon mga VUL. Meron silang mga VUL at yun yung mostly na kanilang no? Kanilang pinopromote yung VUL. Pero sa atin naman, no, kasi mas practical tayo, dito tayo sa most 18 PDF. But this is better insurance than VUL. So bakit mas maganda siya? Kasi term insurance, mura lang yung insurance na huhulugan mo plus may investment nga siya. Maghuhulog ka lang dun sa iyong premium deposit fund. Meron din siyang accident insurance. So times 2, no? Double yung makiklaim mo pag accident yung cause of death. Meron din siyang terminal illness benefit rider and then critical illness benefit. So pag na-diagnose yung member ng most 18 na meron siyang critical illness, no? Meron din siyang coverage doon. Premium flexibility, ibig mong sabihin, no, yung paghuhulog mo sa premium is based on the schedule that fits your lifestyle. Depende po sa iyo. Kasi nga self-paying naman din siya. Payments in excess of premiums are deposited to the PDF. So pag sobra yung hinulog mo sa premium mo, automatic siyang made-deposit doon sa saan? Doon sa investment mo. And then low chance of lapsation. So hindi siya masyadong naglalapse. 'Di ba? Kasi yung iba pag hindi mo nahulugan ng 3 years, ng 4 months, no, or 5 months, lapse na siya or minsan terminated na. So, bakit di siya naglalapse, sir? Kasi yung premiums na hindi mo nahulugan kasi nalimutan mo or busy ka, no? Doon siya kukunin sa investment mo. So, doon sila magwi-withdraw. Okay? So, multiple options, super term ang tawag dyan. Kaya siya most. Do it yourself. Okay, so the power of non-negative. So, tignan natin guys, no? At a conservative 6% growth, most 18 PDF will likely outperform equity funds up to year 2026. So equity fund, ano ba mga example ng mga equity fund? Yun yung mga mutual funds natin. Like mga Soldivo, mga ano pa mga mutual funds, mga Atram, no? So meron din akong ganun.
meron din tayong Soldibo Bond Fund at meron din tayong PDF. So yung kaibahan nila, ito yung mga past performance. Tignan niyo yung mga past performance guys ng market. Sa mutual fund, nag-negative yan siya. Kung may 1,000 ka at nag-negative 10 yan siya, yung performance niya 2019, no? Kumita ba yung pera mo or bumaba? Of course, naging 891 yan. While ang bond fund naman, kumita ng 0.35, so tumubo yung 1,000 mo ng 3, no? And 50 centavos. While ang most 18 kumita ng 3.8%. So yung 1,000 mo naging 1,038. So kasi sabi ko, hindi nagne-negative si most 18. So kahit down yung market, pandemic, hindi siya nagne-negative. Imaginein mo, negative 8 nung 2021. No? So ang nangyari, positive pa din si most 18. No? So kahit kumita man yang ating Soldivo, no, or ating mutual fund or ating bond fund, ng positive man yan siya, hindi na yan siya makakabawi sa kanyang mga negative dito banda. No? So nakabawi siya, but kung i-compare mo siya sa PDF, sino mas malaki yung tinubo ng 1,000 pesos? 1,000 lang to ha. Sino yung nanalo guys? Yung PDF, yung equity, or yung bond fund? I-chat nyo nga. Di ba? So of course, mananalo talaga ang hindi nagne-negative. Yung hindi nalulugi na investment. So yun yung kagandahan dito kasi hindi siya nalulugi na investment kasi hindi siya nagne-negative. Klaro po yun? Dito ko nilalagay yung pera ko kasi nga para sa akin safe siya, no? Very very safe siya kasi hindi nagda-down yung pera ko kahit hindi siya nagne-negative kahit down yung market. Okay, klaro na? So yun yung kagandahan siya at even at a fixed growth up to January 2026, no? At a high 18% equity funds will grow up to 1.3. But in most 18, kahit 6% lang yan siya dyan, it will grow to 1,462 or 46.2%. Okay? So, yun yung kaibahan nila. So, ito po yung mga plan natin. Pakitignan mo naman yung edad mo. Tignan mo sa edad mo at ito lang yung ihuhulog mo every month. Okay, so natignan nyo na po yung edad nyo. Ngayon, i-chat ninyo kung magkano yung 1 year ninyo na premium. That is equivalent for 1 million, no? 1 million coverage. Then pwede kayong magdagdag ng riders like terminal illness, critical illness, and accidental death benefit. Ilan po guys? I-chat nyo nga magkano yung premium ninyo sa edad ninyo. Ako sa edad ko, I'm 27. No, kailangan ko lang magulog ng 6,900 in 1 year. Ito lang yung yearly ko. 'Di ba? So napakaliit lang niya. Kung i-compare mo siya kung magkano yung yearly ngayon ng mga ibang insurance. 'Di ba? So yun yung mga kaibahan natin sa ibang insurance. Okay? So ito lang yung yearly ko. So ang benefits niyan, pwede ka magkaroon ng 1 million pesos na coverage for life insurance. Pag na-aksidente ka, another 1 million pa yan. May terminal illness ka pang 500,000, ang critical illness mo is 300,000. Okay, so yun yung kagandahan sa kanya. And the annual premium para sa 20 years old is 6,852. Para sa 30 years old naman is 7,188. So, ang kunti lang ng diferensya nila. 11,756 naman para sa mga 40 years old. So, meron ba dito mga 40 and above? No? And annual premium para sa 40 is 22,000. At the age of 50, no? 22,000. So, ano yung accidental death na rider? Yan yung kasama sa plan mo. So, should the assured dies within 12 calendar months of the date of bodily injury to accident, provided that there's such was sustained during the policy period, the insurer shall pay the beneficiaries the sum insured. So, may matatanggap din, no? Yung family mo. Okay? Pag na-aksidente, aside dun sa ating life insurance, meron din siyang accidental.
Terminal illness benefit naman, if an insured member is diagnosed with terminal illness, yung may taning na yung buhay, 50% of the sum assured up to maximum of 500,000 will be advanced by the company. So bibigyan ka na niyan ng pera. Terminal illness is covered, all covered illness of the insured where is a life expectancy of 12 months or less from the date of diagnosis. So may taning na siya ba? Meron din tayong another rider, no? Kasama siya sa plan ng Kaiser, total ng MB Life, total and permanent disability or TPD. So total disability shall mean disability resulting from bodily injury due to accidents or disease. Permanent disability, on the other hand, shall mean that said disability from date of accident onset shall continue during the remaining lifetime. So permanent na siya, no? Lifetime na siya. Benefit will be paid after 6 months of continued disability. On payment of the total and permanent disability payment benefit, the policy will terminate. So ano naman yung mga critical illness? Ano yung mga sakit na meron ka na dyan sa katawan mo? Benefit provides for payment of amount of insurance in the event insured suffer a disease or illness that shall lead to any of the named critical illness. Okay, so ito yung critical illness, guys. Si Kaiser, hindi pa niya kinakover ang critical illness in the first 1 year. Kaya dapat meron tayong ganito kasi baka ang dumapo sa atin is critical illness kaagad. No, nagka-brain tumor, cancer, ano pa to? Major neurone disease, multiple sclerosis, ayan, Parkinson's disease. Ito yung mga example ng critical illness. Now, ito naman yung mga medical requirements. So kung kukuha ka ng 1 million na coverage, hanggang 1 million ka lang, health declaration lang po ang kailangan sa'yo. Ibig sabihin, may sasagutan ka lang na yes or no. No? Para sa 5 years old to 60 years old, health declaration lang. Pag over 1 million to 1.5, kailangan siya ng FME, full medical examination, no? Pag over 1.5 to 3M, kailangan na siya ng microscopic urinalysis, MUR, and ECG. Pag over 3 million yung kinuha mo to 4 million, kailangan na rin siya ng blood examination consisting of CBC, fasting, cholesterol, no? Creatinine. Ayan. Yan yung mga additional requirement. Pag over 10 million is RHO. So, refer to home office na yan siya. And then, marami na siyang requirements dun sa mga medical natin. Bakit? Kasi ang laki ng kinuha mong coverage, 10 million. So, kung 10 million yung kinuha mong coverage, kailangan ka mag-undergo dyan sa process na yan. Pag 1 million, wala nang medical yan. Klaro? So kung 1 million kay mag-answer ka lang dun sa health declaration form. May question dun. Okay? So yun po yung kaibahan nila. Now, meron ako mga example. So kung nag-invest ka dito sa Most 18 at nilagay mo siya sa educational plan. Example, may pera ka, ma'am. Kada sahod mo, nag-iipon ka every month. Tapos matapos yung contract mo or 1 year, let's just say, naghuhulog ka ng 35,000 dito sa Most 18. Sa Most 18 mo, babawasan lang yan siya ng annual premium, which is, yun yung nakabayad dun sa unit mo or condo. Or kung ano yung, what I mean guys, itong annual premium guys, itong 35,000 natin guys, no? Babawasan lang siya ng 7,688 kasi ito po yung magbabayad sa ating 1 million pag namatay po tayo. Okay? So, yun po yung ibabawas dyan. Yung remaining po dyan, which is 28,000, yun po yung naka-invest sa 12%. Okay, klaro po ba? So, nakita nyo yung yearly nyo dun, di ba? Kung magkano yung premium nyo. So, kung maghuhulog kayo ng sobra sa premium ninyo, sa yearly na premium nyo, ang sobra dyan, didiretso dun sa 12%. I-invest niya sa PDF.
So ngayon, itong PDF, in 1 year, tumubo siya ng 3,300. Kaya siya naging 31,000. Klaro? No? So ngayon, pag ginawa mo siya, example, 5 years. 5 years kang naghulog ng 35,000 at the age of 30. 5 years ka lang naghulog. Yung sobra sa hinuhulog mo, yun yung lumalago. Hanggang sa 18 years, naging 161,000 siya. Pero dito pa lang, nakaka-withdraw ka na. During 14 years, no, meron ka ng 500,000, nag-withdraw ka. Kasi nga, this is the time na pinaaral mo na yung anak mo. Kasi age 30, magka-college na siya after 15 years. So, start ka ng 1 year hanggang 15 years. Nagwi-withdraw ka ng 100,000, 115,000, 132, 152. So ito yung dito mo ihulog yung education ng anak mo. Okay? Kasi lalo pag ang anak mo nasa 1-year-old pa lang, 5 years old, 3 years old, no? Makakapag-ipon ka pa ng mas malaki kahit maliit lang yung inuhulog mo. Paano sir kung bigla akong namatay? Kung namatay ka bigla, may matatanggap yung family mo itong death benefit mo dito. Kung namatay ka sa 11th year, meron silang 1.4 million pesos. Plus, meron silang matatanggap na 405 sa investment. Okay? Magkano lang yung hinulog mo? Magkano yung total na hinulog mo? 200,000 lang. Pero ang laki ng benefits na bumalik sa iyo. 200,000 lang yung nahulog mo kasi 6 years ka lang naghulog. Oh, another example. Let's just say para sa education pa rin. Nag-iipon ka para sa education. You are 30 years old. Naghuhulog ka dito ng 72,000. No? So, kung 72,000 or kahit 100,000 yung inulog mo dyan, ma'am, babawas pa din dyan yung annual premium niya na 7,188 plus yung policy na 500, kaya siya naging 7,688. One time lang naman yung policy. One time lang yung policy. Dadagdag lang siya dito sa unang premium mo. So, 72 minus 7,688, meron kang natira. Diba? Na 64,000. Yun yung i-invest niya dun sa PDF. So, in 1 year, kumita ang 64,000 sa 12%, that is 7,700. Ang total pera mo, 72,000. Pwede mo na itong ma-withdraw? Hindi. Yes, nawi-withdraw mo na yan kasi tubo na yan ang pera mo eh. Sabi ko nga, withdrawable anytime ang pera dito. Paano kung may nangyari sa kanya, 1 year pa lang, may namatay siya, meron siyang 1 million plus 72,000 yung investment niya na na-withdraw. Pag walang nangyari, edi tuloy-tuloy lang siya sa paghulog, hindi ibig sabihin na most 18 to 18 years ka maghuhulog. Nasa sayo yan. Pwede mong gawing 5 years, 6 years, or 1 year ka lang maghulog. Kasi kung malaki naman yung hinulog mo, and that is enough para tumubo siya, yung tubo ng pera mo, yun yung magbabayad para sa annual premium mo every year. Hindi mo na kailangan maghulog kasi kumikita naman yung investment mo eh. Yung kita sa investment mo, yun yung maghuhulog sa kanyang annual premium para insured ka lagi ng 1 million. Ngayon, at the 12 year, mas lumago yung pera niya, naging magkano na ang investment niya? Naging 1 million na yung investment niya. Plus, meron pa siyang insurance na 1 million. So pag may mangyari sa kanya, meron siyang total of 2,095,000 na death benefit. Ngayon, magka-college na yung anak niya, nag-withdraw siya dito ng 100,000, nag-withdraw siya ng 115,000, 132,000 at saka 152,000. Ito yung pang-college niya. May pera pa ba siyang naiwan? Of course, meron pa. 1.4 million pa ang pwede niyang ma-withdraw. And pag namatay man siya, meron siyang 2.4 million. Magkano ulit ang nahulog niya? 432,000 lang. Sa 6 years lang siya naghulog. No? So tanungin ko kayo, maganda ba to or hindi? Mas maganda ba to kaysa sa
hinuhulog yung pera sa bangko? No? Mas maganda ba to kaysa sa hinuhulugan yung insurance na hindi nyo alam kung saan naka-invest, hindi mo alam kung ano yung goal mo, no? Agent lang ang kumikita sa iyo kasi mas maganda, mas malaki yung kinikita nila dun sa mga VUL. Dito, mostly papunta talaga sa iyo yung pera mo. Okay? Paano naman, no? Kung itong 1.4 million mo, ma'am, ito, maganda tong example. At the age of 47, di ba, nagsimula siya at the age of 30. At the age of 47, meron siyang 1.4 million. Pwede pa siyang mag-renew ng another 18 years kasi hindi pa siya 60. Ngayon, ni-renew niya, nilagay niya yung investment niya doon sa kanyang PDF. Kumuha siya ulit, nag-renew siya ng another 18 years, nag-start siya at the age of 48, nilagay niya doon ang 1.4 million niya. Ngayon, ang 1.4 million niya, yun na yung tumutubo ng 12%. Imaginein mo, guys. Magre-retire siya at the age of 60, wala na siyang trabaho dyan. Pag-retire niya, nagwi-withdraw siya ng almost 500,000 every year. 2.8 million yung na-withdraw niya galing sa 1.4 million niya, pero may natira pa sa pera niya na 6.4 million na pwede pa niyang ipamana sa mga anak niya or i-enjoy niya. Kasi withdrawable nga to eh. Pwede siyang mag-travel anywhere, magpabahay, mag-business. Pag namatay na siya at the age of 65, yung family niya may matatanggap na 7.4 million pesos. Diba? Saan nanggaling yun? Ba't naging ganito kalaki? Kasi naguhulog lang siya ng 6 years na 72,000 para sana sa education ng anak niya. Eh malaki nga yung tinubo ng kanyang PDF. Kasi mas malaki nga yung tubo sa investment dito. Kaya nga ako dito ako naguhulog eh. No? Naguhulog ako dito every month, no? 20,000 or 30,000 every month. Galing sa income ko dito sa IMG. Okay? So ikaw kung may sahod ka naman, magkano yung sinasahod mo? Yung sahod mo, maghulog ka dito 5,000, 3,000. Alam mo, hindi na ako naguhulog masyado dun nga sa aking soldivo. Pag may extra-extra ako, inuhulugan ko dun ng 1,000, no? 10,000. Kasi dito ako nakafocus. Kasi mas malaki yung tubo dito sa PDF. Yung Kaiser ko naman, okay na yun dun. 7 years lang naman yun. Fully paid na ako dun eh. Pwede mo namang tapusin kaagad yun. Kasi long-term healthcare yun, hospitalization yun. After ng Kaiser mo, dito ka mag-focus or isabay mo. O ito, meron akong another example. 33 pesos lang per day. Kaya mo bang mag-ipon? Tanungin ko kayo, kaya nyo bang mag-ipon sa isang araw? 33 pesos lang. No? So binibiro ko nga yung mga members ko. Ito, i-offer nyo to sa mga minimum wage earner. Yung mga maliliit na sahod lang, mga janitor, no, cashier. Ayan. Nagbebenta dyan sa labas, mga street vendors. Kasi yung 33 pesos a day, that is 12,000. 12,000 per ano yan eh, 12,000 per year yan eh. Yung 33 pesos a day. Mas malaki pa nga yung 33 pesos. Mas malaki pa yung araw-araw na kinikita ng badyaw. Kita nyo sa balita, guys. Ang badyaw nakaka 4,000 to 5,000 pesos a day. Imagine niyo yung badyaw dito sa Metro Manila. Yun pala yung kinikita nila araw-araw. So, afford na afford pala nila tong mga investment, no? Tapos pag may mangyari sa kanila sa kalsada, instant millionaire yung kanilang pamilya kasi meron silang 1 million pesos. Pag na-aksidente ang badyaw, times 2, meron siyang 2 million pesos. No? So, my point here is wala tayong pinipili kung sino yung i-educate natin about this one. So kung nag-uulog ka ng 33 pesos a day for 18 years, 12,000 minus yung premium mo, 7,600, meron pang natirang 4,300 sa investment mo sa PDF. Which is, kumita siya, naging 4,800. And then ginawa mo siya consistently in the 18 years until your age is 47, ang nahulog mo total is 216,000. Ang kinita ng pera mo is 296,000.
Pero insured ka ng 1.2 million. Di ba? So assuming this is 12% growth, no? Yearly. So yun yung kagandahan sa kanya. Now, tanungin ko kayo, no? Bakit wala pa kayong most 18? Bakit hindi pa kayo kumuha nitong most 18 na to? Kaya nyo namang mag-ipon ng 33 pesos a day. Kaya or hindi? May trabaho naman kayo, di ba? Saan nyo nilalagay yung pera nyo? Sa alkansya? Sa bangko? Dito nyo na lang ilagay. O ngayon, itong 296,000 niya, no? Ang ginawa niya, dinagdagan na naman niya yung contribution niya ng 12,000, another, no? 18 years, so for 36 years, kasi may trabaho pa naman siya during that time, ginawa niya consistently, nakapag-ipon siya ng 1.7 million. So sa retirement niya, meron siyang 1.7 million, pero insured din siya ng 2.7 million. Almost 3 million yung insurance niya. Okay? Again, magkano nga ulit? 33 pesos a day. 33 pesos lang po yan, ha? Tapos, minsan sa atin, binibili lang natin yan ng milk tea. Magkano ang milk tea sa isang araw? 100. Magkano ang sigarilyo? Magkano ang stick ng sigarilyo? 10 peso. Tapos sabihin, ay sir, hindi ko kayang mag-ipon. Wala akong pag-ipon. Magkano ang alak? Oh, magkano ang beer? Inom ka araw-araw, sigarilyo ka araw-araw. 'Di ba? Magkano ang taya mo sa loto? Yung tinataya mo sa loto, magkano? 100 pesos per day. Tanggalan mo na lang ng 33 pesos yan, ihulog mo dito. Ito pa yung sure na maging milyonaryo ka. Sa loto, hindi pa yan sure. According to statistics, most likely, matatamaan ka ng 2 beses sa kidlat. No? Sa same location. Mas malaki ang percentage na matatamaan ka ng kidlat sa same location ng 2 beses kaysa tumama ka sa loto na manalo ka. Ganyan kaliit ang porsyento na mananalo ka sa loto. Pero ang daming mga tao, araw-araw pa din tumataya dyan. Di ba? So, ito, isang beses lang. Sino yung nagtanong kanina? Sir, pwede ba isang beses lang ako maghulog? Of course, pwede. So, kung naghulog ka na isang beses, ilagay natin, naghulog ka lang ng 60,000. Oh, 60,000 lang ang hinulog mo. Di ba? So sa 60,000 na hinulog mo, 67,000, babawasan lang siya ng PDF, 7,600. Ang natira, yun yung naka-invest. So yung natirang naka-invest dyan, yun na yung tumutubo at saka yun na yung maghuhulog dun sa investment mo at saka sa premium mo, no, na 7,000. Sa age of 47, insured ka ng 1 million for 18 years, meron ka pang nakuhang pera sa PDF mo. So may mawi-withdraw ka pa. Okay. So sino naman dito yung malapit na mag-retire? Sino dito yung mga 50 plus na? No, pa-chat nga po diyan yung mga may mga 50 plus na ba tayo dito? Parang wala pa, no? Pero kung 50 plus ka na or meron kang member na 50 plus ka, example si Ma'am Elizabeth, ayan, si Ma'am Maricel, no? 50 plus na kayo, pwede nyo tong maging retirement. Example, ito ma'am. No? Gusto mo meron kang retirement plan. So, early retirement. Okay. Ito, early retirement to. Magre-retire na siya at the age of 40 and then nag-start siya ng 30. Oh, di ba? Magre-retire siya at the age of 40 pero nag-start siya sa kanyang most 18 at the age of 30. So, magkano ang kailangan mong ihulog? So, maghuhulog ka ng every year almost 100,000. So, 96,000. Sa 96,000 mo yearly, babawasan ulit yan ng premium mo at age of 30, that is 7,000. And then yung difference niyan, yun yung ini-invest. So 88,000 invested in 12%, tumubo siya ng 10,000. So magkano yung kita mo dyan? 98,000. Pwede mo yan siya ma-withdraw. Pero kung hindi mo siya withdraw at namatay tayo, meron tayong 1,098,000.
Pero pag hindi naman tayo namatay, continue lang tayo sa paghuhulog, no? In 10 years, naghuhulog tayo ng 96,000. Ito yung mangyayari sa'yo. No? Meron kang 1.7 million sa investment mo, which is pwede mong ma-withdraw. Pero ang ginawa mo, nagwi-withdraw ka lang, at the age of 40, nag-start ka na mag-withdraw ng 168,000 yearly. Kasi retire ka na nga eh. Ni-enjoy mo na yung pera mo. Okay? Pero, after that, meron ka pa ding 1.9 million. Ang na-withdraw mo total is 1.3 million. Ang na-contribute mo lang is 960,000 lang, pero naka-withdraw ka ng 1.3 million plus may matatanggap ka pang another 1.9 million plus meron ka pang insurance na almost 3 million, 2.9 million pag namatay tayo. Grabe ka amazing. 'Di ba? So that's the reason why guys, no? Dapat alamin talaga natin yung pinapasukan nating investment. Kung align ba to sa goal natin. Okay? So dito no, parang ang ano talaga siya. Very practical at saka sulit na sulit talaga siya. Isa, ito. Meron tayong member. Pagka-retire niya, binigyan siya ng separation pay na 1 million. Oh. Pag-retire niya, nakaipon siya ng 1 million or separation pay na 1 million, nilagay niya sa most 18. Kumabol siya kasi tanungin ko kayo, hanggang anong edad ba pwedeng kumuha ng most 18? Paki-chat nga po. Hanggang anong edad lang yung pwedeng kumuha dito? From 5 years old until sino yung may nakaalam? Okay, yun, may nakasagot na. Until 60 years old. Swerte nito si ma'am. Nakahabol siya, 60 years old. No? Meron din akong bagong member, humabol din siya, 60 din siya eh. Naglagay siya ng 1 million pesos. Kasi ito daw yung parang binigay sa kanya ng company niya sa sobrang tagal niya sa trabaho. So sa 1 million pesos niya, magkano yung annual niya? Nasa 47,000 na siya, no? So plus policy fee 500, nasa 48,000 na siya. Yan yung annual niya. Pero dahil 1 million ngayon, ang remaining ng kanyang pera naka-invest sa PDF. So tumubo agad no ng 6 digits. So bumalik ulit sa 1 million yung pera niya. Pag namatay siya on that first year, meron siyang 2 million. Pero pag walang nangyari sa kanya, until age 77 or kung ano man yung edad niya, ito yung mga perang tubo ng pera niya plus ito yung insurance niya. So kung umabot siya ng 77 years old, covered pa rin siya ng insurance. No? So covered ka pa din ng insurance. Kung nakahabol ka ng 60, kumuha ka ng 60 kasi until 60 lang yung pwede makakuha. Covered ka until age 77. So ang total na pera niya na pwede niyang ma-withdraw, 4.7 million pesos. 'Di ba? 4.7 million pesos. Plus, meron siyang insurance. No? Pag may mangyari sa kanya, meron siyang matatanggap na 5.7 million pesos. Yun yung matatanggap ng kanyang mga anak or ng kanyang mga apo. No? Kasi yun na po yung pera niya. Itong 4.7 million, this is our benefit pag buhay pa tayo. No? Pag namatay naman siya, ito yung benefit ng mga anak niya, 5.7 million. No? Not bad, di ba? Kasi dito pa lang pwede na niya i-enjoy yung tinatawag nating living benefits. Habang buhay ka pa, pwede mo nang i-enjoy yung pera mo. No? So that's the reason why guys, ang most 18, no, nasasagot niya yung mga question na to. Can it potentially grow to achieve your goal? Of course, yes. Check yan siya kasi malaki talaga yung tubo niya. Is it safe enough? Safe ba yung pera ko dyan? Of course. 'Di ba? Kasi sabi ko nga, hindi siya nagne-negative. So hindi nalulugi yung pera mo, positive lagi yung tubo niya. Does it have a tax advantage? Of course, no? Kasi hindi naman taxable yung ating insurance, 'di ba? Does it have proper protection for your family? Of course, mas malaki yung kanyang coverage din compared to other insurance.
So, yun yung kagandahan sa kanya, di ba? Dito sa ating most 18. So, nasasagot niya rin yung question natin na what if I die too soon, who will take care of my family? O, meron kang insurance na may iwan sa kanila, no? Merong instant cash para sa family mo. What if naman, tatanda ka, mas maganda kung mas tatanda ka kasi mas malaki yung pera mo pag tumanda ka. No, magre-retire ka 50, 60, no, or even 40, may enjoy mo na yung pera mo. As long as, 'di ba? Meron kang PDF na hinuhulugan doon. So wala kang sakit sa ulo kasi usually ang mga tao pag tumatanda, umaasa na lang sa kanilang mga anak. Pero dito, tumatanda kang may pera. Alam nyo guys, huwag kayong umasa no, na aalagaan kayo ng mga anak nyo pagtanda ninyo. Kasi wala pong garantiyan. So ngayon pa lang, mag-prepare na kayo for your retirement habang kaya nyo pang mag-prepare. Kasi pagtanda ninyo, meron kasi akong isang guest, no, sabi niya, sir, hindi ko na kailangan yan kasi may pinaaral na akong doktor, meron na din akong engineer, meron din akong nurse sa US. No? Yun yung mga anak ko. Sabi ko, ma'am, congratulations po kasi napakaganda po ng career ng mga anak mo. Pero wala ka pong guarantee that they will take care of you. Kasi pagdating ng panahon, meron na silang sariling pamilya. Swerte ka na kung makasundo mo yung asawa nila. 'Di ba? Paano kung hindi mo magkakasundo ng mga asawa nila, no? So kawawa naman yung nanay, 'di ba? Pagpapasapasahan lang ng mga anak. Hindi mo sila ma-blame. Okay? So dapat ngayon pa lang nakaya pa ng katawan mo, no, mag-start ka nang mag-invest. Paano naman pag may mga emergency, nawi-withdraw ko ba yung pera ko? Of course, no, withdrawable po yung ating PDF even on the first year. Paano pag nalimutan kong maghulog? Okay lang kung hindi ka nakapaghulog kasi hindi siya maglalapse. Dahil nga, wini-withdraw lang sa investment mo yung panghulog mo dun sa premium mo. Okay? What if the investment loses money? Takot akong malugi. So wag kang matakot kasi no, guaranteed na non-negative. Hindi nalulugi yung pera natin dito. Okay? Ang maximum annual gain nito, no, wala siyang limit. So reasonable to expect 12% compounded annual growth rate. So that's the reason why mas maganda pa to siya guys kaysa sa savings account ninyo. No? Ang pinaka-minimum dito, mas malaki pa kaysa sa interest rate ng bangko. Ang minimum na tubo dito. Kung bumagsak man yung ating market, mas malaki pa rin siya kaysa sa tubo sa bangko. So sino yung mga involved dito? First is yung insured, no? Of course, yung taong sino yung ini-insure mo, no? The person na covered ng insurance, pwede siyang 5 years old to 60 years old. So kung meron kayong mga anak, pwede nyo na silang kunan nito kasi nasa mga 3,000 lang sila per year, no? Para sa education nila. And in good health at the date of application. Pag mga below 18 years old, meron yan silang mga payor, no? Or policy owner. Kasi yun yung maghuhulog. So para yun naman sila sa mga below 18. Okay? So mga beneficiaries naman, pwedeng revocable, irrevocable. Pag irrevocable, kailangan ng consent para ma-change yung beneficiary. Pag revocable, hindi na kailangan ng consent. Pareha silang na pwedeng babago. Okay? So contestability period, 2 years, no? So 2 years yung contestability period. So after 2 years, guys, kahit anong cause of death, no? Even suicide, kahit nagpakamatay pa yung plan holder or anuman, no, yung reason ba't siya namatay, babayaran pa din yung insurance yung pamilya niya. So kahit pala suicide, no, may matatanggap pa rin yung family. Yes. Kasi lumagpas na siya sa 2-year contestability period. Pati yung mga pre-existing condition, no, namatay siya dahil may sakit na pala siya. Pag lumagpas na yan ng 2 years, babayaran pa din yan kasi lagpas na siya ng contestability period. Okay? And then, ang mag-a-assist ng ating memorial, kasi pag member tayo ng IMG, is yung Everest Memorial Services. No? Meron tayo diyang, Manila Bankers Life Policy Owner may avail the free concert service from Everest Memorial Service. So, hindi mo na rin kailangang member ka ng IMG pala kasi pag policy owner ka rin dito, automatic na rin yun. Actually, dati, kailangan ka pang mag-member ng IMG para ma-avail mo tong most 18. Pero pwede pala siya sa mga hindi IMG members. Klaro po yun? No?
So ito po yung sa akin. Kita niyo diyan pangalan ko, Dave Vallejos po yan. Ayan. So ito po yung policy ko. Dito mo makikita yung premiums mo. Dito makikita yung investment mo sa PDF. Okay? So kaya nga po dito ko tinitignan no, yung account ko. Meron kang username tsaka password. Parang Kaiser lang din siya. Alright? So paano ka makapagsimula? No, para makastart ka na po, pipili ka lang kung anong gusto mo, mag-quarterly ka ba, semi-annual or mag-annual or yearly, no? Kasi pwede mo siyang kung nakikita mo yung annual na yon, pwede mo yan siya i-divide to para semi-annual or i-quarterly pag nabibigatan ka dun. 'Di ba? And then mag-add ka lang ng 500 pesos para sa policy fee and 7,000 pesos naman para sa PDF investment and yung riders niya. So again, para makapag-start ka, yung premium plus yung policy fee plus yung PDF, yan yung initial payment mo. Okay? Paano naman pag nasa ibang bansa ang kukuha ng most 18? Kailangan nilang mag-member muna sa IMG. And annual payment lang sila. Walang semi-annual tsaka quarterly ang mga OFW. Okay? So ito yung insurance na pwedeng kunin ng mga OFW kasi naka-group insurance sila, no? Most GRP yung sa kanila. So hindi siya individual policy, yung master policy under siya sa IMG. Okay? So nandito sa Pilipinas. So lahat ng members ng IMG na nasa ibang bansa, part sila ng group insurance na yun. So kaya pwede siyang i-offer sa mga OFW. Pero yung mga ibang insurance, bawal kayong kumuha nun pag nasa ibang bansa kayo. Itong most 18 lang kasi group insurance ito para sa mga OFW. Klaro po ba? Kasi meron kasing mga tanong eh. Sir, di ba bawal kumuha ng insurance? Yes, bawal talagang kumuha. Kasi kung kumuha ka ng insurance habang ikaw ay nasa ibang bansa, tulad ng mga Sun Life, PruLife, Manulife, or mga ibang ano dyan, no? Invalid po yan or void po yan. So dapat uwi ka munang Pilipinas. Pero itong most 18 natin na GRP, dahil group insurance siya, pwede kang kumuha kahit nasa ibang bansa ka. Okay? So, ito yung offer ninyo sa mga OFW na gustong kumuha habang nasa ibang bansa na sila. Meron din nagtanong, sir, bakit yung Kaiser pwede sa ibang bansa? Si Kaiser naman kasi hindi naman yung insurance company. Healthcare company man si Kaiser. 'Di ba? HMO man yun. So pwede yun sa ibang bansa i-offer. Ito yung mga life insurance companies ang bawal sa ibang bansa. Except lang itong most GRP or itong most 80 natin na for OFW. Okay, so ayan, no? Tapos na pala siya. Thank you very much for listening. I hope marami kayong na-learn. And i-chat niyo ako sa Facebook, Dave Vallejos, no? Para po magawan ko kayo ng quotation. Tignan natin sa edad ninyo and tignan natin kung magkano yung tutubuin ng pera nyo, no? Gawan natin siya ng quotation. And i-contact nyo rin po ako, 0939-910-6658. Nandito po ako sa office natin sa Makati and this is my email. So thank you very much guys for listening. I hope no marami kayong na-learn. And no, i-like and subscribe and i-share nyo po yung video ko sa YouTube. Okay?